Okay? So, ang finals natin, check ko lang kung nagre-record. Okay? So, tuturuan ko kayong data visualization pa rin siya, pero may component siya ng graphs at saka ng location. So, kung familiar kayo, pag bumabagyo, di ba lagi may mga mapang nilalagay kung saan dadaan yung bagyo. Tapos gaya ngayon, kung titingin kayo sa Facebook, ano yung rainfall sa Quezon, sa Laguna. So, pwede mo naman siyang gawin yung ginagawa nating bar chart. Bar chart, pwede mo siyang gawin. Halimbawa, Agdangan, mataas. Quezon, mababa. Quezon, mababa. Halimbawa, Pulilio. Pero mas maganda kasi i-project mo kung may concept siya ng location is through maps. Para na-imagine mo, nasan ba yung Pulilio? Hindi ko lang siya makikita na sa bar graph na mataas. Pero actually, makikita ko yung shape ng island. Makikita ko yung distance niya halimbawa sa main island ng Luzon. Di ba mas maganda yung ganon? So ito yung sample ng ng mga GIS o yung tinatawag nila mga Geographic Information System. So ito yung mapa ng United States. So minamapa niya 48 state tapos meron siyang population overlay. So merong mga specific data. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng data. So saan ginagamit yung mga GIS? Sa disaster risk reduction. So minamapa nila halimbawa ano yung portion sa Laguna de Bay na prone halimbawa sa storm surge. So makikita mo kasi sa mapa Mahirap kasi siyang i-describe ng bar graph lang, ng scatter plot. Kung i-describe mo halimbawa storm surges, so dapat may concept ka ng ocean, tapos may concept ka ng land. Okay, halimbawa pollution. Imamapa mo yung levels ng pollution sa NCR. Kaya mo naman siya sa bar graph, pero again, mas maganda kung may component ng location. So, ganito yung ituturo ko sa inyo ng finals. Then, the last part ng finals is web scraping. Okay? Huwag niyong kakalimutan to mga to, Sabi ko nga, babalikan kayo nito sa elective 2 at saka sa elective 3. At saka pag naghahanap kayo ng trabaho ng more on data, babalikan kayo nito. Sabihin niyo, sana nakinig ako kay sir. Yes. Sinasabi ko na din yan kasi nung college ako, happy-go-lucky lang ako. Okay, kagaya nyo rin ako. Sir, may mga tres ka. Ang dami. May 5 ka, sir. Yes, 3. Yung isa, field trip pa. Pero 2 beses ako nag-field trip kasi bumagsak ako. 2 beses ako nag-Baguio ng 1 week dahil sa field trip. Kasi hindi ko lang na-submit yung reaction report something. Tapos yung teacher ko doon nag-resign. Wala nang mag-handle ng grade ko. So, inulit ko na lang. Okay? Field trip, binagsak ko pa. My God. Okay? So, may mga component tayo ng map. Ito yung example ng GIS. So, ang gagawin lang muna natin for today is tinatawag na static map. Kasi may mga mapa na pwede mong i-zoom in, i-zoom out. Pwede kang halimbawa may interaction. Halimbawa, nandito yung mouse ko. May lalabas na pop-up. Halimbawa, ang mayor nito ay si Mayor X. Parang ganyan. Halimbawa, pinili ko itong parting ito, Florida ito. Kinlik ko siya, sasabihin niya sa akin, population ng Florida is ganito. So, interactive, pwede akong mag-drag and drop. Tapos, halimbawa, nag-click ako dito, gaya sa Google Map, may marker. Ituturo sa akin kung ano yung coordinate, latitude, tsaka longitude. So, ang gagawin lang muna natin, static lang muna, Ano ibig sabihin ng static? Wala akong interaction. As in images lang. So, yun lang muna yung gagawin natin. Then, next year, gagawa tayo ng interactive maps. Ito kasi, gaya nito, static lang ito. Hindi ko siya pwedeng i-zoom in at saka i-zoom out. So, ano yung kailangan nyong malaman kapag gusto nyong gumawa ng ganyan? Unang-una, since meron tayo ng concept ng map, magda-download muna ako ng tinatawag nilang administrative boundaries. Saan gumagawa ng administrative boundaries? So, may software kasi na ArcGIS, pwede kang gumawa dito. Pero sa Python, kailangan gumamit tayo ng mga ready-made na boundary na. Ibig sabihin, ano yung shape? Halimbawa ng lukban. So, itong ArcGIS nito, hindi natin to gagamitin. Ang mahal nito.
May subscription kami nito, 600K for 2 years. 50 users only. Okay? Ito yung ginagamit talaga ng mga data scientists in terms ng industry. Kaso hindi ko pwedeng ipagamit sa inyo kasi hindi to libre. Kung meron mang libre nito, hindi lahat nako-cover. Okay? Kung familiar kayo sa Lucena, may office doon ng DOST. CHERM ang tawag, Center for Hazard and Environment Resource Mapping. Nasa Lucena campus siya. So, ang ginagawa nila, nagpo-provide sila sa Quezon ng yung nga, halimbawa, probability ng landslide, probability ng storm surge. Nung nagka-COVID, sila din yung nagtatrack ng ng mga COVID cases sa Quezon. Gumagamit din sila ng maps. So, again, outside tayo ng ArcGIS, So, ang gagamitin na lang natin is mga libre. GADM. So, sasabihin dyan, download GADM data. Wala kang makikitang data dito, kundi coordinates lang. Coordinates ng mapa. So, pinag-drawing na tayo nung GADM para magamit natin sa kung ano mang gusto natin gamit. So, ida-download mo lang per country. So, bahala ka na, pero dun tayo sa close at home. Dun tayo sa Pilipinas. Okay? So, maraming level ng mapa. Ito yung ibig sabihin ko, ida-download mo yung polygons kung saan natatapos halimbawa yung Quezon, saan natatapos yung Laguna. 3 level siya. Yung unang level, kung i-describe ko yung Pilipinas, regional. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5. Tapos may level 2, hindi ako sure, baka baligtad ako, pero iba't iba yung level niya. Pag sinabi mong another level, pwedeng by province naman. Halimbawa, Quezon, Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Calabarzon. Okay? Pwede ding by town. Pag ida-download ko dito yung Lukban na dataset, meron ditong 32 polygons kasi meron ng Lukban na 32 barangays. Hindi ko alam barangay nyo. So, minap na para sa atin. So, pwede ako kung may data ako ng regional level, di gagamit ako ng specific level lang. Pag hindi nyo nakikita, ito ibig sabihin. Okay? So, meron tayong regional. Pag United States, anong level nila? Meron silang by state. State ng Florida, state ng California, state ng Arkansas, state ng New York. Okay? Anong kasunod na ng state? County. Hindi country county. So, meron silang mga specific county, tapos saka pa lang yung mga cities saka municipalities. Hindi sila region kasi sila federal government. Pwedeng may death penalty sa New York, hindi ko alam kung meron. Tapos walang death penalty halimbawa sa California. Pwedeng legal ang abortion sa Maine, pero hindi siya legal halimbawa sa Massachusetts. So, ganun kasi yung setup nila. Sa Pilipinas kasi hindi ganon. Pwede lang sa ating legality is by town. May ordinansa na tinatawag. Halimbawa, sa Lukban, bawal gumamit ng plastic. Pero hindi na na-observe lately. Pag nagtitinda. Pero sa Manila, halimbawa, Makati, pwede kang gumamit ng plastic. So, iba-ibang setup. Sila na yung nagde-decide. So, magda-download lang tayo. So, mag-sample tayo mag-download, halimbawa, level 1. So, ang ibibigay sa iyo is JSON file. JSON file to, So, kung titingnan mo yung laman, so, sinong nakakita na dito ng JSON file? Sa mga web developer. Pag familiar kayo sa dictionary ng Python, wala kayong magiging problema. Okay? So, ganyan yung magiging itsura niya. Sir, kailangan ko ba intindihin lahat yan? Hindi. Ilalagay natin siya sa Python. I-convert natin sa data frame, pero hindi na siya normally data frame. Ang tawag na is GeoPandas. Okay? So, tingnan nyo na lang, ito yung level 1. Yan yung mga coordinates nung map natin. So, meron siyang mga specific data. Okay? Nakakalito ba? So, ang dami niya. Halimbawa, country Philippines, var name. Makikita niyo yung multi-polygon.
So, yun yung mga coordinates nung ano natin. Halimbawa, magse-search ako dito. So, try ko mag-search ng Quezon. So, meron dyang region ng Quezon. So, titingnan ko kung damay dito yung Lukban. So, hindi. So, siguro ibang level ng map. Okay? So, halimbawa is titingnan ko is Batangas. So, meron ditong Batangas. Hindi ko alam kung anong level niya. Makikita niya, ayan, may lalawigan, Tagalog. So, may mga specific province. Okay? Yan yung kakailanganin natin. Sir, saan manggagaling yan? Ay di pag may activity tayo Lab IF, bibigay ko sa inyo yung link ng map na gagamitin. Saan naman nanggagaling yung mga data natin? Ang pinoprovide lang nung GADM is yung administrative boundaries. Yun lang yung pinoprovide niya. Administrative boundaries lang. Pero yung ibang data dyan, kukunin mo sa external source. Halimbawa, population growth rate ng Pulilio. I-research mo siya. Okay? Basta ang binibigay lang niya is administrative boundaries lang. Depende kung anong level. So, para mas maintindihan nyo kasi ito pag nagko-code tayo. So, part 1, GeoPandas muna. Part 2, volume yung library. So, meron tayong i-import. So, familiar naman kayo sa pandas na ano. Sana familiar na kayo dyan. Ano? Then, meron tayong Matplotlib. Sir, bakit Matplotlib ulit? Kasi ang mapa natin is static lang. Static. Ibig sabihin, images lang. No interaction. So, kailangan mo lang mag-import ng GeoPandas. Malinaw. Built-in siya sa sa Google Colab. Hindi ko alam dun sa offline version. So, sabihin na lang nating GPD. Sa mga manual niya, GPD yung ginagamit. Then, i-ignore ko lang kung merong warnings. Kasi may nakita na akong warnings nung ine-execute ko to. Ibig sabihin, pag may warning lang dun sa code, ignore. Ang warning naman, di naman nakaka-apekto sa sa pagrarun ng code. Parang sinasabi lang niya, halimbawa, deprecated na ito, obsolete na itong code na to, ito yung sinasuggest ko. So, nagigets yung warning. Ang warning, hindi siya error. Magrarun pa rin yung program mo, from top to bottom, pero may warning. Sasabihin lang niya, maaaring ito yung suggestion ko, gamitin mo yung ganito ng method. So, malinaw kung ano yung warning. Then next, kung familiar kayo sa pandas, hindi nalalayo dito yung GeoPandas. Okay? So, ang dinownload natin is GADM PHL02. PHL01 to. Siguro ito ay regional level. So, yun yung dinownload natin. So, GADM PHL02. Kung gusto mo siya i-download, edi balik ka lang. So, level 2 yung dinownload. Then, ilagay mo lang sa repository mo. Nasa GitHub natin. Then, same. Instead na pd.readcsb for pandas, meron tayong read file. Hindi na kasi ito CSV file. Kasi kung titingnan natin yung GDF head, kung titingnan natin mabagal. Basta tingnan lang natin. So, i-run ko lang Maaring mag-error siya, hindi ko na-import yung nasa taas. Okay, hindi ko na-import yung nasa taas. So, i-run ko lang ulit yung nasa taas. So, medyo may kabagalan to kasi malaki yung data 2 MB siya. Yung ilo-load natin is 2 MB. Okay, so ganito lang. So, familiar kayo dito. Pwede kang gumamit sa GDF ng head. Pwede kang gumamit ng tail. Hindi ko na i-demo, alam nyo na yun, Pwede kang gumamit ng column. Sasabihin lang niya ano yung column. Then, siguro itong CRS. So, gamitin natin yung CRS. So, ang sinasabi lang niya, gumagamit ako ng ganitong klaseng in terms ng latitude at saka longitude na measurement. So, ibig sabihin yan. Ang pinaka-importante sa GeoPandas is yung geometry mismo. Yung geometry kasi lahat ng dataset na may involve ang GIS is merong geometry na column. Okay, sir, ano yung ibig sabihin ng multi-polygon? Parang gumagawa ka lang ng irregular shape. May mga coordinates siya. Hindi ko na kayo tuturuan gumawa ng ng multi-polygon kasi automatic ginagawa to. So for example, kung titingnan nyo to, halimbawa,
itong part na to, ito yung polygon niya. Ibig sabihin, meron akong mga kantuhan, then automatic ite-trace ko lang. Kasi yun yung boundary according sa latitude sa longitude. Hindi ko na kayo pag-iisipin kung anong latitude at saka longitude. So, yun na yun. Okay, gaya nitong part na to. Hindi ko alam kung ano to, Batangas ba to? Itong part na to. Mahina ako sa mapa. Okay? So, ang importante dyan, meron ako specific geometry. So, sampulan ulit natin. GDF head. So, 3. Sir, madaling mag-map. Challenging to. Sasabihin ko na, mahirap mag-map. Lalong-lalo na pag hindi mo alam yung ginagawa mo, pag nanguhula ka lang. Kaya kailangan intindihin mo to. So, GDF head 03. Ang column natin is GID2. So, since created siya from ArcGIS, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng mga value na yan. Ang titingnan nyo lang, export ko na lang para makita nyo yung data to CSV. Halimbawa is data.csv. Para nakikita natin, export ko na lang siya para makita nyo kung ano yung ibig sabihin. Limited lang kasi yung space ko dito. So, ida-download ko siya. Yan, download lang natin. So, ito yung data.csv. Para makita nyo lang. Dami. Pero hindi naman lahat yan kailangan natin. Yan, no? Sige, i-zoom ko pa. Kahit isa lang column makita nyo. O kaya isang row. So, hindi natin kailangan yung GID2. Malay ko kung ano yan. Okay? Yung GID0, siguro, ang code niya, Philippines, PHL. Per country. So, country natin, lahat yan, syempre, Pilipinas. Mapa ng Pilipinas yan, eh. Then, GID1, another code. Then, yung name 1, saan yung province. Ibig sabihin, yung Banggit na town o kaya city is naka-assign sa Abra. Nagigets ba? Okay? Yung NL name, nakita nyo, NA lang. So, tinuruan ko naman kayo mag-drop ng column, So, dito, importanteng marunong ka mag-drop ng column. Yung var name, kung titingnan nyo is bakante din. So, wala siyang ibig sabihin. Then, yung NL name is 2. Wala din siyang laman. Then, type 2, ibig sabihin, yung level 2 natin is in terms ng municipality. Yun yung ibig sabihin ng mapa. Okay? Hindi rin natin kakailanganin yan sa graph. So, eng type, edi municipality. Tagalog lang ito, tapos yung isa, English. Hindi ko alam kung ano yung CC02. Siguro code name. Then yung HASC02. Hindi ko din alam kung ano yung ibig sabihin yan. Siguro code lang. Abra Banggit. Abra. Hindi ko alam yung BL. Siguro may mga code lang sila. Okay? Then, wag niyong tatanggalin, syempre, yung geometry. Hindi niyo makikita yung map pag dinrap mo yung geometry. So, yan lang yung ibig sabihin. Yan lang yung laman ng dataset natin. So, close ko na siya. So, iniload na natin siya. Then, importante din, pwede tayong mag-calculate ng centroid. Di ba may polygon na tayo? Imagine mo, meron kang polygon na square. Pag sinabi mong centroid x, kinakalculate lang yan, nasan yung gitna. Kayang-kaya nating i-calculate natin kung nasaan yung gitna ng Quezon Province. Pinoprovide niya. Nasaan kaya? Hindi ko alam. Ibig sabihin, kapag Quezon Province lang in-isolate mo, nasaan yung pinakagitna ng Quezon Province? Based sa calculation. So, pwede mo siyang ipakita. So, for example, dito, gumawa ako ng column na centroid X, gumawa ako ng column na centroid Y, para makalculate mo siya, may column ako na geometry, centroid.x. So, kung i-execute lang natin to, huwag niyong kakalimutan yung centroid, gamit na gamit yan pag naglalagay ka ng marker. So, ibig sabihin, yung Abra na Banggit, ang center niya, according sa coordinate, is 120 in terms ng X, tapos 17 in terms ng Y. Kinakalculate natin yan. Kasi yung mga marker sa mapa, usually, nilalagay mo yan sa gitna ng province o kaya ng town. Okay? So, yan lang ibig sabihin. Pwede ako mag-calculate ng centroid. So, next. So, paano mag-plot? Since ito ay, pa lang, static map pa lang yung ginagamit natin, so same.
Pero ang technique na natin is hindi na tayo direct sa PLT. Gagamit tayo ng flexible style. Okay? So, same pa rin. PLT.subplots. Hindi naman ako nag-define kung ilang subplot eh. So, ibig sabihin, isa lang. Ibig sabihin yan. Familiar kayo kung ano yung 25 by 25. Yun yung magiging size. Ibabalik ko yung figure. Ibabalik ko yung axis. Alam niyo naman ang difference ng figure at saka axis, ano? Okay, maliwanag. Yung figure, yun yung frame. Yung axis, yun mismo yung picture. Ganun lang ang definition ko. Pag dinedefine ko yung figure, yun yung frame. Yung axis, yun mismo yung picture. Okay? Then, diretso. Sir, di ba line graph yan? Hindi. GDF na yung gamit natin, hindi na tayo gumagamit ng PLT. So, yung GDF natin, yan yung lalagyan ng ano natin. Lalagyan nung GeoPandas natin. So, yun yung GDF. Okay? Under ng GDF, pwede mo sabihin plot. Okay? Since kahiwala yung map, kailangan gumamit ako ng axis. Ibig sabihin, itong plot na to, ilalagay ko sa loob ng GDF plot. Parang sinabi mong, parameter ko yung axis, ilalagay ko yung plot sa loob ko. Axis din. Question. Wala pa. Kasi hindi siya part ng Matplotlib. Yung GDF. Ginagamit ko lang yung capability ng Matplotlib para maglagay dun sa kanyang sariling figure. Nagigets ba? Kaya meron akong dinedefine na axis. Color. Common sense na lang to. Edge color, ibig sabihin, border. So, ila ibig sabihin yan. Since gumagamit tayo ng AX, hindi tayo diretsong PLT. Hindi tayo ganyan. Gagamit ako ng AX, tapos lahat, instead na title lang, lahat is my set. Set title, set X text, set X label, set Y label. Kapag diretso ka ng PLT, kahit wala na yung set, pero this time hindi tayo dumediretso sa PLT mismo na library. Okay? Ina-assign ko siya sa dalawang variable pa. Okay? So, title map, padding 20, font weight bold, ax.grid. Sir, bakit hindi set grid? Ito yung exemption. Hindi siya set grid. Ang gamit niya is grid. So, alam niyo yung alpha. So, tatanggalin ko muna ito kung ano yung ibig sabihin nito. Okay? Tatanggalin ko muna yan. So, siguro kahit tanggalin ko na rin muna itong text na to para makita nyo lang. So, from here, hanggang dito, halimbawa, naglagay ako ng grid. Sige, tanggalin ko na lang muna din. So, wala akong grid. So, itong mga to, i-comment ko na lang muna. Kasi naglagay na ako ng mga text. Dami ko nang nilagay. So, tanggalin ko lang muna. So, control, backslash. So, ito lang yung code natin. Fig, AX, GDF plot. So, may title ako. Tapos, meron akong PLT show. So, ganito yung i-expect mo dun sa map natin. So, pinoproject natin yung GADM doon sa Python, which is meron tayong ganitong klaseng map. Okay? So, yan. Yan yung mga, yung mga polygon na dinedescribe kanina. So, kapag ganito yung polygon na shape, bawa, Batanes, halimbawa, part ng Quezon, yan, subdivided pa yung Quezon. Sir, bakit hindi maganda pag static? Pag isinusum mo, lumalabo na. Next year, pwede tayong mag-zoom in at saka mag-zoom out. Okay? So, ibig sabihin, yung mga geometry natin, yan yung nagde-describe ng administrative boundaries. Okay? Ito, parting na to, Tawi-Tawi. Siyempre, Palawan. Ito, Calabarzon. Okay? Yung taga-Pulillo dito. Okay, yan, Ang laki pala ng Pulillo Island. Okay? Ito kasi Alabat, Okay? So, mas madali siyang i-describe. Pag sinabi mong Alabat, kung titingnan mo lang sa bar chart, nasaan yun? Okay? Ngayon, pwede ko na siyang i-describe. Nasa siya? Nasa eastern part siya ng o kaya northern part ng Quezon. Ito, northern Quezon. Okay? So, nagigets ba kung ano ibig nating sabihin dito? So, dinedescribe ko lang yung buong data ko.
So, sir, pwede ba natin i-filter lang? Halimbawa, ipifilter ko lang siya. Pwede naman. Di ba tinuruan ko kayo ng filtering? Pwede mong sabihin ganito, GDF. Halimbawa lang, mag-a-assign ako. Halimbawa, X is equivalent to GDF. GDF. Query na lang. Diretso ko ng query. Pwede ko sabihin ganyan. Query. Tapos sabihin ko na lang name to. Kung di ako nagkakamali, ang name to natin, tingnan lang natin na. Is yan yung nagde-describe sa ano? Hindi, name 1 pala. Halimbawa, name 1, ang kailangan ko lang is Abra. So, pwede ko na agad i-filter doon. Kung gusto ko lang makita, is specifically, is Abra lang. So, ibig sabihin, name 1 equals, so, pwede ko sabihin ganyan. Pwede ko sabihin ito ay Abra. So, ito gagawin ko tong X. So, tingnan natin kung ano magiging result. Anong sabi niya? May mali daw. Tingnan natin. During, blah, blah, blah. Capital lahat. Capital nga ba lahat? Okay. So, ibig sabihin name 1. So, pwede mong i-isolate yung buong region. Pipili ka lang ng specific town. Okay? Kung taga-Abra ka, so ganito yung itsura ng ng mapa nyo. Okay? Yan. Kaya tinuturuan kayong conditional formatting. Okay? So, halimbawa, itong part na to, madaming addict. Mga ganun sa Abra. Itong part na to, halimbawa, business district, lalagyan mo ba ng halimbawa, mga bilog-bilog na blue. Halimbawa, ang mapa mo is zoning, nasan yung industrial part, nasan yung commercial, nasan yung residential. So, pwedeng ganyan. Halimbawa, rainfall, mas red ito, tapos ito yung orange. Ibig sabihin, mas matindi ang rainfall dito sa part na to kaysa dun sa taas. So, kung titingnan mo yung Quezon, so, babaguhin natin yung Quezon, may nakikita kasi akong abnormality. So, halimbawa, Quezon lang yung gusto mong i-project. So, pwedeng yung Quezon lang yung i-project mo. So, ito siya. Hindi mo makikita yung full portion kasi may naligaw dyan na mali. Kung di ako nagkakamali. Kung titingnan natin yung value ng X, titingnan ko yung value ng X, Kaya maliit lang yung mapa ng Quezon. Pansinin nyo merong, kung nakikita nyo sa screen, meron ditong napasama. Okay, so tingnan natin. May irregularity to kasi sanay na sanay ako sa dataset ng Quezon. So, kung hindi ka taga Quezon, hindi mo alam kung ano yung mga bayan sa site. Ulilio, Quezon, Real, Sampaloc, San Andres, meron, di ba? San Narciso, Sariaya, Chaong, Unisan. Hindi ko makita lahat. I-export ko na lang. Okay? So, ito yung name 1. So, nakikita nyo dun sa baba. Ito. Wala tayong hinunangan. Yung gumawa nito, sinama yung hinunangan, kung di ako nagkakamali, nasa Visayas region siya. Ayun. Okay? Nasa Visayas. Kaya kung titingnan nyo sa mapa, masyado nang malayo, nandun na sa baba yung So, ang gagawin mo dito, para makita mo lang yung Quezon, i-eliminate mo yung 1309. Okay, so paano gagawin yun? Para makita lang natin, meron kasing napapasamang maliit na part ng mapa. Kaya ang nakikita niya is ito yung center ng mapa, kasama yun. So tatanggalin ko yung index 1309. So try natin, So pwede ko sabihin, pagdating dito sa X is equivalent to X dot drop, pwede ko sabihin index equals 1309. Idadrop ko siya. So, yung buburahin ko yung yung row. Okay, sana familiar kayo din sa drop, Not dropping of subjects, of course. Okay, so yan yung magiging X. So, dapat ma-project natin nasa gitna yung Quezon Province. Yan. So, i-check nyo rin yung mapa kasi yung gumawa, hindi naman siya familiar kung ano yung location natin. So, ibig sabihin, out of dun sa iba't ibang region ko, itong Quezon na to, is pwede ko siyang i-isolate. Ngayon, kung meron kang specific data for Quezon,
pwede mo siyang ilagay. Okay, kaso hindi manggagaling dito sa map. Ire-research mo sa labas. Okay? Remember, tinuruan ko kayong mag-merge ano. Kung ang dataset mo ay ganito, pwede mong i-merge na yung Bangged ay merong population ng ganito. So, ibig sabihin, kailangan mag-import pa ako ng external data. Sample ng external data. So, halimbawa, meron akong Quezon Province. Ito yung ni-research ko na. So, meron lang akong isinulat na name to. Kinapi ko lang dun sa map. Gumawa ako ng CSV file. I-join ko siya in terms ng name to. Para itong mga data na nandito sa site is maging include dun sa GDF data frame mismo. Parang ito yung GDF data frame mo, ito yung pandas data mo, i-inner join mo siya, in terms ng name to, magsasama yung dalawang data. Yun yung ibig sabihin. Sir, bakit merging? Kasi meron tayong common point. Ang common point natin, kung i-merge ko yung data, is halimbawa, is yung name 02. Gaya nito, Agdangan. Ito yung mga ni-research ko na ano, Mayor Radam Aguilar. Kayo na yung magpo-provide nito. Hindi na yung GADM. Sample lang ano. Ito kasi pinapagawa sa akin before ni Ma'am Doracy. Nung nagka-COVID, ay di yan, may mga ganyan. So saan nagbibilong ang Agdangan? District 3 ng Quezon. Pwede mong i-project sa mapa, nasaan yung District 3. Nasaan sila lahat. Pwede mong sabihin na halimbawa, ang economic dynamism niya is 4.64. Hindi ako expert sa economy, pero yun yung mga nakuha kong data. So, pwede mo itong i-project dun mismo sa mapa na hinahanap natin. Halimbawa, infra. So, halimbawa, resilience. So, halimbawa, innovation. Yan ay CMCI data. Then, pwede kang mag-project din. Halimbawa, population something. So, revenue niya. So, halimbawa, population, weight. Halimbawa, population, kung sino may pinakamarami. So, meron din ditong data, sad to say. So, yung Quezon, ang pinakamahirap sa Calabarzon. Hindi, sa totoo lang. In terms ng literacy rate, sa Calabarzon, tayo yung nahuhuli. Kasi marami tayong mga area na liblib pa rin. Okay? In terms nga ng internet coverage, kung hihingi ka ng data sa DICT, meron pa rin mga portion ng Quezon na walang signal. Wherein yung katabi natin na 4, full coverage na sila. Okay? So, challenging kasi yung location natin. So, yan po, population growth. So, sa Agdangan, hindi mahilig mag-anak. Kasi negative lang eh. Okay? So, ito, sa Bordeos. Okay? Candelaria, kasi maraming tao. Okay? So, sa Lukban, tamad sa inyo. Tamad. Hangin na. Sa Lukban, dahil malamig, meron kaming 0.65 na population growth. So, Lucena, medyo busy sila. Okay. Mauban, preno. So, kakaunti lang. So, yan yun. Sir, saan nanggaling yung data na yan? Yan ang galing na yan ay sa labas. Ikaw na magpo-provide. Hindi na kaya itong i-provide nung GADM. Okay? So, ito na yung mga data. So, hindi ko siya isa-save. So, i-discuss ko to pero hindi ko ma-discuss in detail. I-discuss ko ulit ito sa next meeting. Pero ito yung mga possibility, So, meron akong GADM data. Huwag nyo na lang muna intindihin yung code, I-discuss ko siya one by one. Kasi meron na lang tayong 9 minutes. So, meron akong GDF data. Okay? I-load mo yung GDF data, yung flow lang. I-isolate natin yung Quezon Province. Kasi Quezon yung gagamitin ko. So, siya ay GDF Quezon. Quezon na lang to,
Then, idadrop ko yung 1309, hinunagan, naligaw. Naligaw dun sa area natin. So, yan yung GDF Quezon. De-describe ko lang muna, ano. Nag-plot tayo. Yung ginawa natin kanina, ito'y Quezon Province lang. Paano natin i-integrate yung dataset ko na dinownload? So, balik ka sa read.csv. Familiar kayo sa read.csv, di ba? So, dalawa ang data frame natin. Isang GDF, tapos isang data. I-join forces ko sila. Yun yung ibig sabihin. Laging ganun ang process natin sa finals. So, may data ako. So, meron akong final data. Familiar kayo sa merge. Ibig sabihin, i-merge mo yung GDF Quezon dun sa data. Ang common point natin is name2, inner join. Yun yung ibig sabihin. Then, itong mga to, hindi ko siya kailangan. Nagigets? Idadrop ko siya lahat. So, ang final dataset natin, naka-merge tayo ng name2, ito yung data ko na nanggaling dun sa another CSV file. So, nagigets? So, pag parehas kaming agdangan, lahat ng data ng agdangan, dun ko i-merge. So, meron na tayong ganyang data, ano. Then, saka ko na to i-explain, ano. So, ganito yung final result niya. Iminapa natin, di-discuss ko na lang siya sa susunod, kulang tayo sa time. Iminapa natin yung poverty incidence. Sino may, no offense ha, baka may makita kayo ng bayan nyo dito. So, sinong pinakamahirap sa Quezon? So, tingnan natin. Mas mababa yung value, mas mahirap. Okay? Ay, hindi. Mas malaki. Incidence pala to. Sorry. Mas malaki yung value, mas mahirap. Population incidence. Shit, ang yaman ng Lokbard. Sorry. Lahat may trabaho. So, tingin tayo sa island community. Based sa research kasi nasa isla. So, ang panukulan, 22. Ang humalig, 25. So, kung may makikita ka pang mas mababa dyan, okay? No offense sa taga-humalig kasi sa sobrang layo nila, hindi na talaga ma-reach minsan ng governance. So, 25.8. Plus, anong common sa mapa pagdating ng poverty incidence? Kung sinong mas malapit sa capital, kakaunti ang poverty incidence. So, wala ditong Lucena. Meron ba Lucena? Ay, kasi hindi ko alam, hindi ko tanda kung naglagay ako ng Lucena. Meron pala, naglagay ako. 6.4. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, nakat. Medyo mataas din, nakat. Medyo mataas. So, explain ko to next time paano natin ginawa. Ano? Paano? Ha? Nasaan? Ito. Medyo tama nga si Dan. Yung San Antonio kasi, humiwalay pa kasi sa Chaong eh. Dati barangay lang to ng Chaong. Based sa history. Kasi dulo na rin kasi sila, hindi na, sa totoo lang, hindi na rin napapansin yung parteng Chaong. Kasi medyo malapit na siya sa Batangas ba. Medyo nalalayuan na din. By history, ang San Antonio ay barangay ng Chaong dati. Dahil gusto nilang humiwalay, nag-plebiscite sila, nagbotohan, kung ihiwalay sila sa Chaong, ay nanalong humiwalay. Parang nung college ako, merong plebiscite sa Quezon City kung ihiwalay yung Novaliches. Nanalo yung Quezon City pa rin, kaya yung Novaliches, part pa rin siya ng Quezon City. Pero at one point, nung college ako, holiday nun, tanda ako, may botohan daw, kung gusto ng Novaliches na humiwalay na sa Quezon City. Landslide. Landslide ang boto. Siguro mga 80% ang ayaw, 20% lang yung may gusto. Huwag na tayong lumayo. Quezon del Norte, Quezon del Sur. Nagbotohan din dati. Tanda nyo? Bata pa kayo.
Hindi, sa totoo lang, tingnan nyo sa history, nagbotohan dito kung pag i-divide yung Quezon sa dalawa. Quezon del Norte, Quezon del Sur. Gawayan ng mga politician, time to ni Rapi Nantes. Hindi manalo kay Rapi Nantes yung iba eh. As governor. The late Rapi Nantes. So, ang gusto nung iba, through politics, paghiwalayin natin, magkaiba tayo ng governor. Magkaiba din tayo ng congressman. Hindi nanalo. Kasi mahirap na nga yung Quezon, paghihiwalayin mo pa. Kulelat na nga tayo sa Calabarzon eh. Sa Calabarzon lang ah. Ano? So kung titingnan nyo yung plebiscite na ganun dati, siguro wala kayong muwang. Okay? Ang kakaunti ang poverty incidence, syempre, bayan ng superstars. 4. You know, kakaunti talaga. Sa dami ng ahonin dito sa Lukban, Chowking, Inasal, Jollibee, Dadbad, McDo, ibig sabihin may pambili kami. Hindi ganito kasi ang Lukban. May factor din kasi ang population. Siyempre, gaya ng Candelaria, kahit maunlad sila, kung marami namang tao, madami din walang trabaho, siyempre. Sa Lukban, kakaunti lang kami, pero good to say, halos lahat naman may trabaho. Bakit? SLSU. Gawa din ng SLSU. Okay? So, ituturo ko na lang step by step paano ginagawa to. Sa susunod. Pero sa finance, ito lang yung preview. Puro mapa lang tayo. Mapa US siya, Pakistan, Puerto Rico. Pwede natin gawin. Okay? Halimbawa, mapa ng terrorism sa buong mundo. May mapa din kasi dito ng buong mundo eh, worldwide. At laki ng dataset. Pwede nating lagyan. Okay? So ayan, tingnan nyo na lang. Wala attendance. Hindi ako nakapag-print. Okay? I-highlight ko lang. Ngayon ako. Sarap maging lukbanin. Sige, salamat. Next time itutuloy natin tapos gagawa tayo